Chapter 50. Kapag nalinis ko na ang pangalan ko at nakalaya ako, wala na akong aaksayahing panahon. Pakakasalan ko agad si Daisy. Hayag ko sa kanilang dalawa. Basta best man kaming dalawa ni Obet, boss. Oo ba? Ngayon ay mas may dahilan ako para manalo sa laban namin ni Uncle Horatio. Hindi na ako makapaghintay na dumating na ang araw ng hearing namin. Patutunayan ko sa lahat na inosente ako at wala akong kasalanan. Makakalaya ako at makakasama ko na palagi si Daisy. Marahang binuksan ni Neva ang pinto ng kwarto ni Daisy at sumilip siya. Nakita niya itong nakaharap sa study table at computer nito habang may kausap na estudyanteng foreigner. Muli na lang niyang sinarado ang pinto at hindi na istorbohin ito. Sweetheart, napapitlag si Neva sa gulat nang marinig ang boses 5/8 ng kanyang asawa na nasa kanyang likuran. Nasa po niya ang kanyang dibdib. Oh gosh love, ginulat mo naman ako. Natawa si Marcus. Bawas-bawasan mo na kasi ang kakainom ng kape, sweetheart. Nagiging magugulatin ka na. Ngumuso si Neva. No, I love coffee. More than you love me. Nanunuksong tanong ni Marcus sa asawa. Of course, mas love kita no. Hinapit ni Marcus sa bewang ang kanyang asawa at malambing na niyakap ito at hinalik-halikan sa pisngi. Napahajijek naman ito. Ay tama na nga muna, love. Dito pa talaga tayo sa harap ng kwarto ni Daisy. Nakakahiya, baka marinig niya tayo. Makaistorbo pa tayo sa pagtututor niya. Saway ni Neva kay Marcus. Oh, nagtututor na siya. Yes. Kaya doon na lang tayo sa room natin para hindi natin siya maistorbo. Hinawakan ni Neva ang kamay ni Marcus at inakay na ito papunta sa kanilang kwarto. Tuldok. Are you okay, love? Tanong ni Neva sa asawa paglapit niya dito sa balcony ng kanilang kwarto. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Inabot naman niya dito ang kapita na may lamang wine. Kinuha naman nito yun. I'm okay, sweetheart. Ani Marcus at sinimsam ang wine sa hawak na kapita. Sure ka? Parang hindi yan ang nakikita ko, love. Sobrang seryoso ng mukha mo kanina habang nakatanaw ka sa malayo. Bumantong hininga si Marcus. Iniisip ko lang si Daisy. Why? Tutol ka pa rin ba sa ginagawa niyang pagsa-sideline? Yeah, pero wala naman akong magagawa kung yun ang gusto niyang gawin. Ngumiti si Neva at sinandig ang pisngi sa braso ng asawa. Suportahan na lang natin siya, love. Mukhang nag-e-enjoy naman siya sa ginagawa niya. Yun ang importante. At ginagawa niya yun para sa pako na yun. Nakay NGOs na wika ni Marcus. At nagseselos ka dahil hindi na lang ikaw ang lalaki sa buhay niya. Bumantong hininga si Marcus. Hindi ko maiwasan, sweetheart. Mahirap para sa akin na ang unang prinsesa ko ay may boyfriend na. Tapos ang first boyfriend ay kidnapper pa niya. Para akong banibiro ng tadhana. Tumawa si Neva. Bad boy ka siguro nung binata ka kaya ang binigay na boyfriend kay Daisy ay bad boy din. Umi-NGOs muli si Marcus. Basta patunayan niya lang ang sarili niya na karapat-dapat siya kay Daisy, wala kaming magiging problema. Nakikita ko namang seryoso talaga ang pako na yun kay Daisy. At si Daisy din, simula nang makabalik siya sa atin ay parang bigla siyang nag-mature. Napansin mo, love? Yeah, I noticed that, too. Kaya hindi ko maiwasang malungkot. Dalaga na talaga siya at nag-mature na. Sobrang bilis ng panahon. Dati ay baby pa lang siya at walang ibang gusto kundi ang kumunyapit lang sa akin. Ngayon sa boyfriend na niya gustong kumunyapit. Baka isang araw paggising ko mag-aasawa na rin siya. Hindi malabo yan, love. At kapag nag-asawa na siya kasunod nun magiging lolo ka na. Saad ni Neva sabay hajijek. At ikaw magiging lola din. Nakangising pang-asar ni Marcus. Nabura naman ang ngiti ni Neva. Oo nga pala, magiging lola din ako. Tumawa si Marcus at inakbayan ang asawa. Matanda na tayo, sweetheart. Pero mas matanda ka, love. Kinabig ni Marcus ang pilyang asawa at mariing hinalikan sa pisngi na ikinahajijek nitong muli. Matulin na lumilipas ang mga araw, linggo at buwan. Naitawid ko na ang second year ko sa college at ngayon ay nasa third year na ako. Mas naging busy sa school pero nag-agawan ko naman ng paraan para tuloy-tuloy pa rin ang pagtututor ko. Nakakaipon na ako mula sa sarili kong kita at sobrang sarap sa pakiramdam na makaipon.
Ginagamit ko ang perang kinikita ko sa mga binibili ko para kay Paco. Binibigyan niya ako ng allowance na pinapasok niya sa account ko pero hindi ko yun ginagalaw dahil mas gusto kong gastusin ang sarili ko mismong pera. Wala ring palya ang pagdalaw ko sa kanya. Kahit 1 oras lang ang pag-uusap at pagkikita namin ay masaya na ako. May lungkot pero nagkakasya muna ako sa napakaiksing oras na yun. Kapag nakalaya naman siya ay kahit oras-oras ay pwede kaming laging magkasama. Mag-iisang taon nang nakakulong si Paco at ongoing pa rin ang hearing sa mga kaso niya. Ang pinakamatindi ay ang tapatan nilang dalawa ng Uncle Ho Nation niya na ibinalita pa nga sa TV dahil sa kuha ng Stevie footage na presenta ng panig niya bilang ebidensya. Malinaw-malinaw pa sa sikat ng araw na hindi si Paco ang pumatay sa ama niya kundi ang Uncle Ho Nation niya. Matibay na ebidensyang yun, pero pinasisinungalingan yun ng uncle niya at umaapela. Gumagawa ng maraming alibay, pero kumpiyansa kami na mapapawalang sala siya at mapapanagot ang uncle niya. At hindi lang yun pa, 5 beses pa akong NA ka Z-points. Puri pa nga ako ng teammates ko at ng coach ko. Pagbibida ni Jerwin kay Papa, may aksyon pa ang bawat kwento niya. Kasali kasi siya sa liga ng basketball sa barangay nila. At magaling din naman talaga siyang player. Talaga. Abay magaling ka palang basketballista, anak. Tuwang sabi ni Papa. Sayang nga lang pa dahil hindi ako ang naging MVP. Magaling din kasi yung isa kong teammate Nakangusong wika pa ni Jerwin. Huwag kang manghinayang, nak. Baka hindi pa para sayo. Malay mo, sa susunod na liga ikaw na ang maging MVP. Magtiwala ka lang sa sarili mo at syempre practice lang ng practice. Turan ni Papa. Malaki na nga talaga ang pinagbago ni Papa. Malayong-malayo na sa dating siya. Kapag nagsasalita siya ngayon ay may wisdom na at may pangaral na rin. Active na rin kasi siya sa Bible study at minsan nagpa-preach pa siya sa mga kasamahan niyang inmates. Naku, huwag mo nang masayadong hikayatin maglaro ng basketball yang si Jerwin, Adan. Masyado nang nawiwili. Napapabayaan na ang pag-aaral. Muntik na ngang bumagsak yan nung last grading nung grade 8 siya. Wika ni Mama. Naku anak, yan naman ang hindi maganda. Ayos lang maglaro ng basketball pero dapat priority mo pa rin ang pag-aaral. Pangaral na ni Papa. Kumamaw naman sa ulo si Jerwin. Opo pa, nag-focus na po ako ngayon sa school dahil grade 9 na ako. Tama yan, anak. May kikinig ka lang sa mama mo para hindi ka laging napapagalitan. Opo, pa. Ikaw naman Mary Ann, kamusta ang pag-aaral mo? Senior high ka na ngayon di ba? Bilang naman ni Papa kay Mary Ann. Opo pa, grade 11 na po ako ngayon. Medyo nangangapa po ako pero carry naman. Saad ni Mary Ann. Basta anak, focus muna sa pag-aaral, ha? Huwag munang magbo-boyfriend hanggat maaari para walang distraction sa pag-aaral. Lalo pa at ang mama nyo lang at Kuya Aljen nyo ang nagpapaaral sa inyo. Huwag sasayangin ang pagkakataon. Opo pa, alam ko naman po yun. Saka wala pa naman po sa isip ko ang pagbo-boyfriend. Hindi nga po ako nagpapaligaw Tama yan, anak. At kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, pwedeng-pwede ka na mag-boyfriend kahit ilan pa. Grabe naman po pa sa kahit ilan pa. Bulalas ni Mary Ann na ikinatawa namin. Sa lahat ng mga dumalaw ay kami ang pinakamaingay dito sa visiting area. Walang preno din kasi ang bibig ni Jerwin na sobrang daldal din. Dinalaw namin si Papa ngayong araw ng linggo dahil bukas ay birthday niya. Hindi kami makakadalaw dahil may mga pasok kami sa school. Kami lang ang pumunta at hindi sumama si Kuya Aljan at Kuya Janjan. Medyo may tampo pa sila kay Papa at hindi pa nila kayang harapin ito pero alam kong hindi magtatagal ay mapapatawad din nila si Papa. Lalo ra at paminsan-minsan ay nagtatanong din sila tungkol kay Papa. Ibig sabihin ay concern pa rin sila dito. Si Papa naman ay hindi sila pinipilit. Naghihintay lang siya kung kailan siya kayang patawarin ng dalawa. Ikaw naman Mary Joy, kamusta ka na? Bilang naman sa akin ni Papa matapos niyang makipagkulitan sa dalawa. Ayos lang po ako, pa. Medyo busy lang po dahil 3rd year college na ako. Ngumiti si Papa. Malapit ka nang magtapos anak. Kamusta naman kayo ni Paco? Maayos naman po kami, pa. Every Sunday ko din po siyang dinadalaw. After ko po dito sa inyo ay didiretso naman ako sa kanya.
Talagang seryoso ka sa kanya, anak. Hindi lang po ako seryoso sa kanya pa, kundi mahal ko rin siya. Napakaswerte talaga ng Paco na yun sa'yo, anak. Pero napanood ko sa balita ang TV footage sa pagpatay sa ama niya. Hindi nga talaga siya ang pumatay kundi yung tiyuhin niya. Yun pala ang laman ng USB na nasa bag na naiwala ko kaya pala hinahabol niya ako. Naiintindihan ko na ngayon. Malakas ang laban niya. Naniniwala akong mananalo siya at mapapawalang sala. Yan din po ang inaasahan ko, pa. Kaya patuloy din po akong nagdadasal na sana ay maging patas ang batas kay Paco. Maniwala ka sa Panginoon, anak. Pinagpapala niya ang mga matutuwid niyang anak. At kung talagang inosente si Paco ay pagpapalain din niya ito. Magtiwala ka lang sa itaas. Ngumiti ako kay Papa. Nakakagaan sa loob ang mga sinabi niya. Salamat po, pa. Ipagdasal niyo rin po sana siya. Oo naman. Lahat kayo ay kasama sa mga dasal ko. Ito lang ang tanging magagawa ko para sa inyo habang naririto pa ako sa loob. Basta pa, papakabait ka dito lagi, ha? Para maparolan ka at makalabas ka na. Wika ni Jerwin. Oo nga, pa. At paglabas mo magbo-bonding tayong lahat. Saad naman ni Mary Ann. Ngumiti si Papa at tumanggo. Oo mga anak, magsasama-sama din tayo sa labas. Lumapit kaming tatlo kay Papa at niyakap namin siya sabay bati ng happy birthday sa kanya. Naging emosyonal naman siya sa tuwa. Isang maganda at pangit na balita ang sumalubong sa akin pag-uwi ko sa mansion galing school. Acquitted na si Paco sa kaso ng pagpatay sa kanyang ama. Napatunayan na wala siyang kasalanan. Ang kanyang uncle ngayon ang nahaharap sa kasong pagpatay sa kanyang ama at makukulong ng panghabang buhay. Pero kahit acquitted na ay hindi pa rin agad makakalaya si Paco dahil may isa pa siyang kasong kinakaharap. Yun ay ang kasong pagbebenta niya ng ilegal na armas. Ang kaso naman na sinampo ni Daddy ay inurong na rin niya na labis ko ring pinagpapasalamat. Masaya ako dahil napatunayan ni Paco na inosente siya sa pagpatay sa kanyang ama. Nakuha na rin niya ang hustisya para sa kanila ng ama niya dahil napatunayan din na ang uncle niya ang totoong may sala. Pero malungkot din ako dahil hindi pa pala siya tuluyang makakalaya lalo pa at guilty siya sa pagbebenta ng ilegal na armas. Kaya pala ang dami niyang pera noon sa bag. Yun pala ang naging negosyo niya sa loob ng 10 taon habang nagtatago sa batas. Nagbago na ba ang isip mo sa boyfriend mo, princess? Tanong ni Daddy sa gitna ng hapunan namin. What do you mean, Dad? Tanong ko naman habang malamyang kumakain. Nakita ko naman na sinikos siya ni Mommy at pinandilatan ng mata. I mean, hindi ba nagbago ang pagtingin mo sa kanya? Not guilty siya sa pagpatay sa ama niya pero guilty siya sa pagbebenta ng ilegal na armas. No Dad, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya kahit katiting. Sabi ko, oh really, hindi ka man lang ba na-disappoint? No Dad, tanggap ko po si Paco kahit ano pa po ang nagawa niya. Nagustuhan ko na nga po siya noon pang patong-patong na kaso pa ang kinakaharap niya. Ngayon pa po kaya na unti-unti na niyang nalilinis ang pangalan niya. Isa pa po, never naman nagmalinis sa akin si Paco. Alam niya sa sarili niya na may nagawa siyang mali at handa siyang harapin yun. Never po ako madi-disappoint sa kanya. Malungkot lang po ako dahil hindi pa pala siya makakalaya agad-agad. Sabi ko, natahimik naman si Daddy at ang iba pa naming kasama sa hapagkainan. Ang nga kapatid ko ay wala namang pakialam dahil abala sila sa pagkain. Wala pa silang masyadong muwang sa nangyayari sa paligid dahil mga bata pa sila. I'm so proud of you, Apo. Matured ka nang mag-isip. Turan ni Lolo Damian. Tumingin naman ako sa kanya at ngumiti. Thank you po, Lolo. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Tanggap mo ng buong buo ang taong iniibig mo sa kabila ng kapintasan niya. You're right, Lolo. Ganun po ang nararamdaman ko para kay Paco. Hindi man po siya perfect at maraming flaws pero para sa akin ay worth it siyang mahalin dahil handa siyang itama ang pagkakama niya. Dagdag ko pa, and you know what, Apo? Unti-unti ko nang nagugustuhan ang Paco na yan para sa'yo. May guts siya, matalino at may paninindigan. Ganyan ang isang tunay na lalaki. Hindi takot na harapin ang pagkakamali niya. Lalo pa akong napangiti sa sinabi ni Lolo Damian. Masarap sa pakiramdam na may isa sa pamilya ko na naa-appreciate na si Paco. Pero matagal-tagal pa siyang makakalaya.
Ang mga ganong kaso ay tumatagal ng 12 years to 40 years sa bilangguan. Naku anak, tatandang dalaga ka kung hihintayin mo pang makalaya si Paco. Wika ni Daddy. Nanlumo naman ako at binalot ng lungkot. Love, huwag mo ngang sabihin yan. Saway ni Mommy kay Daddy. Anong mali sa sinabi ko, sweetie? Sinasabi ko lang ang totoo. Nasa batas yan. Pero kung magaling ang abogado niya magagawa ng paraan para mapababaw ang sintensya niya. Ganon na nga, Marcus. Pero mukhang mahusay naman ang abogado ng Paco Castillejo na yun. Malay natin mapababaw ang sintensya niya. We're not sure about that, Papa. Ang sa akin lang naman princess, marami pa namang ibang lalaki dyan. Bata ka pa, makakahanap ka rin ng kaedad mo rin. Ani Daddy. I don't like any other guy, Dad. Matabang na sabi ko. Well it's up to you, princess. Turan pa ni Daddy. Naging tahimik na lang ako sa buong dersayon ng hapunan. Medyo nagtatampo ako kay Daddy. Akala ko ay okay na siya kay Paco. Inurong na nga niya ang kaso at naniniwala din siya kay Paco tapos ngayon parang ayaw na naman niya dito. Hanggang sa matapos ang hapunan ay tahimik pa rin ako. Nagpaalam na rin agad ako na aakyat na sa kwarto ko. Pagpasok sa kwarto ay dumiretso ako agad sa balcony kung saan sumalubong sa akin ang malamig na hanging panggabi. Napupuno ng lungkot at pag-aalala ang dibdib ko para kay Paco. Kaya kong magtiis at maghintay hanggang sa makalabas siya. Pero nag-aalala ako sa kanya dahil alam kong nahihirapan na siya sa loob. Masikip sa loob ng selda, mainit at limitado lang ang galaw pati na ang pagkain. Sobra na akong naaawa sa kanya at durog na ang puso ko. Daisy, anak, mabilis kong pinahid ng kamay ang luhang pamatak sa aking pisngi nang marinig ang boses ni Mommy. Humugot din ako ng malalim na hininga. Nandito po ako sa balcony, Mom. Sabi ko. Nakita naman ako ni Mommy at lumapit siya sa akin sabay ngiti. Hinawakan niya rin ang kamay ko. Alam kong nagtatampo ka sa daddy mo. Bahagya akong napayuko. Hindi naman po masyado, Mom. Pero nagtatampo ka pa rin. Ngumuso naman ako. Kasi po hindi ko maintindihan si daddy. Akala ko po ay okay na siya kay Paco. Tapos nung nalaman niya na guilty si Paco sa kasong pagbebenta ng ilegal na armas ay parang biglang nag-iba na naman ang timpla niya dito. Tumawa si Mommy at hinaplos ang buhok ko. Inaasar ka lang ng daddy mo. Ngumuso ako. Bakit naman po niya gagawin yun? Siyempre, nagseselos siya dahil hindi na siya ang number 1 na guy sa puso mo. May kakompetensya na siya, pero siya naman po ang number 1 daddy ko dahil siya ang nag-iisang daddy ko. Yes, I know, anak. Hayaan mo na lang yang daddy mo. Inaasar ka lang niya. Bamantong hininga ako. I understand, Mom. Pero malungkot pa rin ako dahil magtatagal pa sa loob ng kulungan si Paco. Niyakap ako ni Mommy. Ipagdasal na lang natin na bumaba pa ang sintensya niya. Yes Mom. Sambit ko at yamakap din sa kanya. Kinabukasan ay maaga akong gumayak. Dadalawin ko si Paco. May time naman ako dahil 1 PM pa ng after lunch ang pasok ko sa school. Where are you going, princess? Tanong ni Daddy nang makita niya akong pababa na ng hagdan. Kalalabas lang niya ng kwarto nila ni Mommy at nakabihis na siya ng pang-opisina at bitbit ang briefcase. Akala ko ay nasa ibaba na siya. Dadalawin ko po si Paco, Dad. Sabi ko, ang aga naman at mukhang hindi ka pa nakakapag-almusal. 9 po ang dalaw sa umaga, Dad. Saka sabayan ko po siya sa breakfast. Panipi tuldok. Umi-NGO si Daddy. Talagang patay na patay ka sa Pacong yun. Sabi ko naman sa'yo maghanap ka na lang ng iba. Bumagsak ang balikat ko. Dad. Tumawa siya at inakbayan ako. I'm just kidding, princess. Pumalatak ako. Daddy naman Sabay na kaming bumaba sa hagdan. Pinagalitan ako ng mommy mo kagabi. Kamuntikan pa niya akong hindi patabihin sa kama. Ngumuso ako. Deserve niyo po, Dad. Ang lakas niyo kasing mga sar. Pinisil ni Daddy ang pisngi ko. Kinakalaban mo na ako ngayon, ha? Hindi naman po sa ganun, Dad. Ang lakas nyo kasing mga sar. Alam nyo nang ang sobrang lungkot ko dahil hindi pa makakalayas si Paco tapos inaasar nyo pa ako. Buti na lang love ko kayo. Tumawa siya at hinalikan ang gilid ng ulo ko. I'm sorry na, princess. Medyo asar pa rin kasi ako sa boyfriend mo. Bakit naman asar pa rin po kayo kay Paco, Dad?
Akala ko po ba okay na siya sa inyo? Okay na nga. Asar lang ako dahil walang kahirap-hirap kanyang naging girlfriend. Hindi nga yata yun nanligaw sa'yo eh. Ngumuso ako. Hindi nga po, Daddy. Kaya asar pa rin ako sa kanya. At dapat paglabas niya manligaw pa rin siya sa'yo kahit kayo na. At dapat kaharap din ako. Kayo po ba, Daddy? Nanligaw din ba kayo kay Mommy noon? Nakataas ang isang kilay na tanong ko. Of course. Niligawan ko rin ang mommy mo pero hindi matagal dahil gusto din niya ako. Ngumuso ako. Parang hindi po ako naniniwala. Tumawa siya. It's true, anak. Sige na nga, Dad. Maniniwala na lang ako. Kunwaring napipilitang sabi ko ikinahalaklak niya. Daisy anak, paalis ka na ba? Tanong ni Mommy nang makita niya kami ni Daddy na sabay bumaba ng hagdan. Yes Mom. Okay mag-iingat ka, anak. Ani Mommy at humulik sa pisngi ko. Bumaling naman ako kay Daddy at humulik din sa kanyang pisngi. Bye, Dad. Ingat, Princess. Lumabas na ako ng mansion at pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan ng isang bodyguard ko. Sumakay naman ako at sumunod na rin ang bodyguard na sa harapan umupo katabi ang driver. Sa kabilang sasakyan naman ang dalawa pang bodyguard. Tuldok. Magkahawak ang mga kamay namin ni Paco sa ibabaw ng mesa. Katatapos lang namin kumain. I'm sorry, Daisy. Nabigo kita. Ani Paco sa malungkot na boses. May lungkot din sa kanyang mga mata. Umiling-iling ako at pinisil ang kamay niya. Huwag kang humingi ng sorry. Tanggapin na lang natin ang desisyon ng korte. Tinaas niya ang kamay ko at dinala sa labi niya at hinalik-halikan yun. Para namang may mainit na bagay ang bumalot sa puso ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal dito sa loob. I'm so sorry, Daisy. Pero sa tingin ko ay hanggang dito na lang tayong dalawa at hindi talaga tayo para sa isa't isa. Natigilan ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, Paco? Pinapalaya na kita. Tinatapos ko na ang relasyon natin. Wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin ito. Hiniklas ko ang kamay na hawak niya. Parang may kumurot sa puso ko sa sinabi niya. Ano ba yang sinasabi mo? May inis sa boses na tanong ko. Matiim naman siyang tumingin sa akin. Maghiwalay na tayo. No. Mariing sambit ko at matiim din siyang tiningnan sa mata kahit kumikirot na ang puso ko. Matagal akong makukulong Daisy. Wala akong pakialam. Hihintayin kita. Ngumisi siya pero bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Paglabas ko, matanda na ako. Ikaw, bata pa. Makakahanap ka pa ng lalaking karapat dapat sayo. Pinigilan ko ang luhang pamatak dahil sa sinabi niya. Para kasing pinamimigay niya ako. Ganyan lang kadali sayo ang sabihin yan. Na maghanap ako ng iba. Tumiimbagang siya. Masakit sa akin, Daisy. Masakit na masakit. Lalo na kapag naiisip kong may ibang lalaki kang magugustuhan. Mahal kita. Sobra-sobra. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Pero ayokong ikulong ka sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Tuluyan ng pamatak ang luha ko. Mahal mo pala ako, di panindigan mo. Kaya mo kong hintayin ng kahit gaano katagal. Oo, maghihintay ako sa'yo kahit gaano katagal. Dahil ayoko ng ibang lalaki sa buhay ko. Kung hindi rin lang ikaw, huwag na lang. Magmamadre na lang siguro ako. Turan ko at pinahid ng kamay ang luha sa aking pisngi. Pero patuloy lang din ang pagpatak ng luha ko. Ngumisi naman siya at muling hinawakan ang kamay ko. Dinala niya yung muli sa labi ko at hinalik-halikan. Huwag ka nang umiyak. Sinusubukan lang kita. Hindi ko kayang makipaghiwalay sa'yo at mas lalong hindi ko kayang ipaubaya ka sa ibang lalaki. Baka tuluyan na akong maging kriminal. Napahikbi ako sa sinabi niya kasabay nun ang paggaan ng loob ko. Pinalo ko siya sa braso na ikinatawa niya. Nakakainis ka. Paano kung pumayag ako sa sinabi mo, ha? Wala ka ng girlfriend ngayon. Baka maghanap na talaga ako ng iba. Kapag nangyari yun ay pipilitin kong makalaya. Tapos hahanapin kita at babawiin sa kanya. Aniya at pinahid ng kamay ang luha sa aking pisngi. Basta ikaw lang ang gusto ko. Ayoko ng iba. Nakangusong saad ko. Ngumiti siya at kinulong ang mukha ko sa kanyang dalawang kamay. Hintayin mo ko, mahal ko. Pangako kapag nakalaya ako, pakakasalan agad kita. Tumanggaw-tango ako sa sinabi niya at napangiti na. Magpapakasal ako sa'yo. Hihintayin kita, Paco. Ma'am, heto na po ang report.
Antag ko sa head namin sa marketing department. Nilapag ko sa table niya ang folder. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Thank you, Miss Daisy. Pwede ka nang umuwi. Thank you po, ma'am. Nakangiting sabi ko at lumabas na ng opisina niya. Dumiretso muna ako sa cubicle ko at inayos na ang gamit ko. Aalis ka na, Daisy? Tanong sa akin ni Elvira. Ang kaibigan at katabi ko ng cubicle. Oo, kailangan ko nang umalis dahil baka nakalabas na siya. Oo nga pala, ngayon na ang labas ng boyfriend mo. Congratulations. Ngumiti ako sa kanya habang maayos na nilalagay sa drawer ang mga papeles. Thank you. Excited ko nang makasama siya, no? Oo naman. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Alam mo, bilib na bilib ako sa'yo. Sobrang loyal mo sa boyfriend mo. Siguro kung ibang babae yun sa sideline na sa ibang boylet habang nasa piitan pa ang boyfriend. Pero ikaw, sa dami ng nanligaw sa'yo nasa boyfriend mo pa rin ang loyalty mo. 1/9, kasi mahal ko siya. Saka may panata ako, no? Kung hindi rin lang siya, magmamadre na lang ako. Nakangusong sabi ko. Grabe siya, natatawang sabi ni Elvira. Totoo yun. Nilock ko na ang mga drawer ko at nilagay sa bag ang susi sabay sukbit ng bag sa balikat. Miss Daisy. Nagangat ako ng tingin sa ka-office mate ko na tumawag sa akin. Pinapaakyat ka ni Mr. CEO sa opisina niya. Si Daddy. Bulalas ko. Sige, aakyat na kamo ako. Bumaling ako kay Elvira. Mauna na ako sa'yo, El. Kita na lang tayo sa Monday. Okay, enjoy sa muling pagsasama nyo ni Boyfie. Sabay kaming humajijek na dalawa. Lumabas na ako ng cubicle ko at nagpaalam na rin sa mga kasamahan ko sa office. Paglabas ko sa elevator ay sinalubong ko ng ngiti ang secretary ni Daddy. Binati naman niya ako. Nasa loob po ang daddy nyo. Hinihintay kayo. Anang secretary. Thank you, Miss Lydia. Pumasok na ako sa malawak na opisina ni Daddy. Nakita ko siyang abala sa mga papers na nasa table niya. Seryosong seryoso ang kanyang mukha. Malapit nang mag-senior si Daddy pero guwapings pa din at hindi halata ang edad niya sa katawan at mukha niya. Kahit may edad na ay lingunin pa rin siya ng mga girls. Pero syempre kay mommy lang siya lilingan. Dad. Antag ko kay Daddy at lumapit sa table niya. Nagangat siya ng tingin sa akin. Paalis ka na. Yes Dad. And sa Monday na po ang balik ko. Ngumisi siya. Mukhang pinaghandaan mo talaga ang araw na ito. Of course, Dad. At baka hindi rin po ako makakauwi mamaya. Kumunot ang noo niya. At saan naman ang punta mo? Syempre po magkasama kami ni Paco. Nangungusong sabi ko. Antong hininga siya. Anak, hindi pa ako ready maging lolo. Daddy, bulalas ko kasabay ng pag-iinit ng mukha ko. Tumawa naman siya. O sige na, umalis ka na. Baka nakalabas na yun at hinihintay ka. Just drive safely. Yes Dad. Lumapit ako sa kanya at humulik sa pisngi niya. Pero niyakap niya ako. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang araw na ito, Princess. Hangad ko lagi ang kaligayahan mo. Ngumiti ako. Thank you, Dad. Tuldok panipik. 3/9 humiwalay na ako ng yakap kay Daddy. Huwag mo ring kalimutan na dalhin siya sa bahay para makilatis ko pa. Basta po Dad, huwag niyo siyang tatakutan. Ngumisi si Daddy. Halos 6 na taon siya sa kulungan, matatakot pa ba siya? Napanguso ako sa sinabi ni Daddy. Tumawa naman siya. Don't worry, Princess. Bibigyan ko siya ng warm welcome. Okay Dad, I have to go now. Paalam ko at lumabas na ng office niya. Pagpasok ko sa kotse ay hinubad ko ang coat ko at nilugay ko ang aking buhok. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ang maliit na salamin at sinipat ang mukha. Hindi na ako nakapag-retouch sa restroom sa pagmamadali at sa sobrang excitement. Pero hindi naman pwede na humarap ako kay Paco na mukhang haggard. Kinuha ko ang lip tint ko at nagpahid ng manipis sa labi. Ito na ang araw na pinakahinihintay ko. Ang araw ng paglaya ni Paco. Dahil sa magaling niyang abogado kaya 5 taon lang ang nilagi niya sa correct anal. Sa wakas ay muli na kaming magsasama. Sinipat kong muli ang mukha sa maliit na salamin. Nang makontento na ay binalik ko na ang salamin at makeup kit sa bag. Kinabit ko na ang seatbelt at binuhay ang makina. Maniobra ko ang sasakyan palabas ng basement parking ng building.
Mabilis ang pintig ng puso ko sa sobrang excitement. Maluwag ang kahabaan ng kalsada at parang gusto kong pahagibisin ang kotse para agad akong makarating sa correct aisle. Pero hindi ko gagawin yun at kinalma ko lang ang sarili. Baka kasi kapag ginawa ko yun ay sa hospital ang diretsyo ko at hindi sa correct aisle. Kinagat ko ang labi habang sinasabayan ng hum ang masayang kanta sa stereo. Makalipas ang 45 minutes ay narating ko na ang correct aisle. Pinark ko sa gilid ng kalsada ang kotse at agad akong bumaba. Sinilip ko ang oras sa suot na relo. 15 minutos bago pumatak ang 3:00 ng hapon. Ang sabi sa akin ng abogado ni Paco ay mga 2:00 o 3:00 ang labas niya. Kaya nga maaga kong tinapos ang trabaho ko sa office para makapag-undertime. Sinabayan ko rin yun ng ilang araw na leave at sa Monday next week na ang balik ko sa opisina. Nakita ko ang ilang mga taong nasa paligid ng nakasaradong malaking gate na tila naghihintay din sa paglabas ng mga mahal nila sa buhay. Naghintay na lang din ako sa gilid ng kotse ko at hindi ko alintana ang init. Nadidagdagan pa ang mga taong nakapaligid sa gate. Ang iba ay isang pamilya na ang dumarating. May mga ngiti sa kanilang labi at baka sa mukha ang excitement na makapiling muli ang mahal sa buhay na matagal na nakapiit sa loob. Maya-maya pa ay bumukas na ang gate at isa-isang lumabas ang mga kalalakihan. Sinalubong sila ng mga kaanak nila ng mahigpit na yakap na may kasamang iyak dahil sa tuwa. Tumayo naman ako ng tuwid kasabay ng pagbilis ng pintig ng puso ko. Hindi ko inaalis ang tingin sa gate at inaabangan ang paglabas ng nobyo. At ilang sandali pa nga ay namataan ko na ang pamilyar na figure ni Paco. May bitbit siyang itim na duffel bag. Agaw pansin siya sa lahat ng lumabas dahil siya ang pinakamatangkad at malaki ang pangangatawan. Paco, tawag ko sa pangalan niya. Lumingon naman siya sa gawi ko at ngumisi nang makita ako. Patakbo akong lumapit sa kanya habang naiiyak. Daisy. Sambit niya sa pangalan ko. Paglapit sa kanya ay patalon akong yamakap sa batok niya sabay ikot ng dalawa kong hita sa kanyang balakang. Mabuti na lang at slack pants ang suot ko. Niyakap din niya ako ng mahigpit at sumubsob sa balikat ko. Oh thanks God, finally you're free. Mahinang yuzel ko at inangat ang ulo. Hinawakan ko ang kanyang mukha at siniil siya ng mariing halik sa labi. Nang maghiwalay ang labi namin ay sabay kaming napangiti. I miss you mahal ko. Anas niya. I miss you too, Paco. Tugon ko at muling naglapat ang labi namin. Binuhos naman sa halik ang pagkamis namin sa isa't isa. Walang pagsidla ng saya sa puso ko. Nagbunga na rin ang pagtsatsaga ko, paghihintay at pagdarasal gabi-gabi. Sabi nga ni Papa Adan, basta lagi kang tumatawag sa kanya at galing sa puso ang iyong hiling ay ibibigay niya ito. Ehem, moalang-galang na po. Masyado na po kayong matamis. Nilalanggam na po kami ni Obet dito. Natigilan kami sa halikan namin ni Paco nang marinig ang boses ni Kulas. Doon ko lang din napansin na nakatingin na sa amin ang halos lahat ng tao sa paligid. Nakaramdam naman ako ng hiya at agad na akong bumaba kay Paco. Hinapit naman niya ako sa bewang at hinalikan sa buhok. Nakalaya na rin pala kayo. Bilang ko kay Kulas at Obet. May bitbit din silang mga bag. Oo naman. Alangan namang si boss lang ang lalaya. Nakangising wika ni Kulas. Sabay-sabay kaming pumasok, sabay-sabay din kaming lalabas. Walang iwanan. Turan naman ni Obet. Napangiti naman ako. Masaya ako na nakalaya din sila. Wala akong masabi sa kanilang dalawa. Hindi lang sila loyal na tauhan kundi loyal din na kaibigan. Sinamahan nila si Paco at hindi iniwan. Congratulations din sa inyong dalawa. Masaya ako na makitang laya din kayo. Salamat, ganda. Hi, sobrang namiss ko ang polusyon dito sa labas. Ani Kulas na ikinatawa namin. Tumingin ako kay Paco at yamakap sa bewang niya. Niyakap din niya ako at pinupog ng halik sa buhok. Let's go. Antag ko sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Kakain tayo sa masarap na restaurant. Ngumiti siya. Sure. Binalingan ko naman ang dalawa. Oy kayong dalawa, sumama kayo sa amin ni Paco. Kakain kami sa restaurant. Yaya ko sa kanila. Hindi na Daisy. Kayo na lang ni boss para makapag-me time kayo. Tanggi ni Obet. Oo nga, sabik na yang si boss na makasama ka. Kaya hindi muna kami iistorbo sa inyo. Segunda pa ni Kulas. Tumingin naman ako kay Paco.
Nakangisi lang siya sa akin. E paano kayo? Saan kayo pupunta? Concern na tanong ko sa kanila. Sa pamilya namin. Sagot ni Obet. Oh, oo nga pala. May pamilya pa ang dalawa. May mga kapatid at magulang. Si Paco lang ang wala at ako lang ang meron. Maya-maya pa ay may mga taong lumapit kay Kulas at Obet at niyakap sila. Ang isang matandang babae pa ay pinagkukulot si Kulas habang sinisermonan. Mukhang siya ang ina ni Kulas dahil may pagkakahawig sila. Halata ding miss na miss niya si Kulas kahit sinisermonan niya ito. Napangiti na lang kami ni Paco habang pinagmamasdan ang dalawa na kapiling na ang pamilya nila. Maya-maya pa ay nagpaalam na kami sa dalawa. Hitikats na lang boss. Call US anytime. Nakangising wika ni Obet. Enjoy kayo sa family bonding nyo. Mauna na kami ni Daisy. Ani Paco at nakipagkamay siya sa dalawa. Akbay-akbay ako ni Paco habang papunta sa kotse ko. Pinaupo ko siya sa passenger seat at ako naman sa driver seat. Gusto mo bang ako ang mag-drive? Lumingon ako sa kanya at ngumisi. No, ako na. Chill and relax ka lang dyan, mahal. Unang araw ng kalayaan mo ngayon kaya ipapamper kita. Sabi ko sabay kindat sa kanya. Tumawa naman siya at kinabig ang batok ko sabay seal ng halik sa akin. Pagkatapos naming kumain sa isang restaurant ay dumiretso kami sa isang 5-star hotel kung saan ako nagpabok. Nagtaka pa si Paco nung una kung bakit doon kami dumiretso. Kakaiba pa ang kislap ng kanyang mga mata at may pilyo pang ngisi sa labi. Ang dahilan ko naman ay para makapagpahinga siya ng maayos. Almost 6 years siya sa loob ng bilangguan kaya deserve niya na magpahinga sa isang 5-star hotel. Siyempre ako ang nagbayad. Ito ang unang treat ko sa kanya. At gaya ng sabi ko ay ipapamper ko siya. Nagangat ako ng tingin mula sa pagliligpit ng mga damit ni Paco nang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Paco na bagong shower. Tinutuyo niya ng isa pang tuwalya ang kanyang basang buhok. Naka-white bathrobe siya at nasisilip ko ang malapad niyang dibdib. Wala pa ring pagbabago sa katawan niya kahit halos 6 na taon siya sa loob ng correct anal. Halatang inaalagan pa rin ang sarili sa loob. 40 years old na siya ngayon pero parang walang nagbago sa kanya. Siya pa rin ang dating Paco na una kong nakita at nakilala. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Bakit? Ngumiti ako sa kanya at tumayo sabay lapit. Feeling fresh? Tanong ko. Oo, ang sarap mag-shower. Pero mas masarap kung kasabay kita. Pilyong turan niya na ikinainit ng pisngi ko. Ngayong nakalaya na siya at magkasama na at ka ay hindi imposibleng may mangyari na sa amin. At handa na akong ibigay ang sarili sa kanya. Matagal na. Overdue na nga eh. Saka na tayo magsabay mag-shower kapag may sapat ka ng pahinga. Sabi ko. At ano naman ang pinagkaiba nun? Ngumuso ako. Dahil kapag nagsabay tayo ngayon siguradong hindi lang shower ang mangyayari sa atin. May iba pa. At ayokong mapagod ka agad. Tumawa naman siya at hinapit ako sa bewang. Aware ka pala na sabik ako sayo. Oo, kasi yun din ang nararamdaman ko. Nag-iinit ang pisnging sabi ko. Hindi ko na itatanggi sa sarili ko na sabik din ako sa kanya. Kay tagal kong hinintay ang sandaling ito na magkasama kaming muli. Dinampyan niya ako ng mariing halik sa labi ng paulit-ulit. Ako rin mahal ko labis ang pananabik ko sayo. At hindi ko na kayang pagilan pa ang sarili ko. Napasinghap ako nang bigla niya akong buhatin. Yamakap naman ako sa kanyang batok sabay seal niyang muli ng mariing halik sa aking labi. Agad ko naman yung tinugon ng may pananabik. Hanggang sa ihiga niya ako sa gitna ng malapad na kama ay wala pa ring panat ang matamis at mainit na halikan namin. Hindi ko alintana ang bigat niya na dumagan sa akin. Mas uminit pa at naging malalim ang halikan namin. Kasing init na nang nararamdaman ko ngayon. Init na para akong lalagnitan na may halong kilati. Maos din ang tibok ng puso ko sa pananabik, naghiwalay ang labi namin pero hindi naman naglayo ang aming mga mukha. Magkahinang ang mga matang namumungay at tila nag-aapoy sa pananabik. Gustong-gusto na kitang angkinan, mahal ko. Masyado nang matagal ang paghihintay ko na gawin ito. Anas niya. Kinagat ko ang labi at hinawakan ang mukha niya. I'm ready. Paco, matagal ko na rin itong hinihintay. Ikaw lang ang lalaking gusto kong umangkin sa akin at wala nang iba. Tuldok panipit. Saad ko. Ngumiti naman siya ay dinampyan muli ng halik ang labi ko. Mahal na mahal kita, Daisy.
Mahal na mahal din kita, Paco. Bumaba ang mukha niya sa aking leeg at doon naman ako pinapak ng halik. Halik na may kasamang mainit na pagdila na lalong nagpapainit sa nararamdaman ko. Idagdag pa ang mainit niyang kamay na nagsisimula ng humaplos at pumisil sa katawan ko. Naging mapangahas na ang sumunod na kilos ni Paco. Isa-isa na niyang inalis ang mga suot kong damit at tila pa siya nagmamadali. Inalis ko naman ang lahat ng hiya sa aking katawan dahil ayokong magdalawang isip siya kapag nakitang nahihiya ako. Hanggang sa tuluyan ang walang natirang saplot sa aking katawan. Hinayaan ko siyang pagmasdan ng aking kahubaran at hindi ako nag-abalang takpan ang sarili. Kitang-kita ko naman sa kanyang mga mata ang kislap ng pananabik. Dalawang bagay lang naman ang nararamdaman ko sa sandaling ito. Kaba at pananabik. Napalunok ako nang haborin na niya ang bathrobe na suot. Tumambad sa akin ang kanyang matipunong katawan na wala pa ring pinagbago. Dumiretso ang mata ko sa kanyang puson at unti-unti kong nasisilip ang kanyang junjun na nakatayo na.